Panginoon sa buhay ko ni Chandra. So, I want to know you more. So, yung ibig sabihin na tayo rin nakakilala na sa Panginoon ay kilala na natin kung saan ang Panginoon. So, experience kaya mas makikilala ko natin siya sa buhay ko natin. Lagi mo tayong tinuturuan ng Diyos sa mga bagay, doon natin mas nakikita at nakikilala kung sino ang Panginoon. Kaya salamat po sa ating napakinggan kong awit, sa ating awit din. Salamat po. At ngayon po, ilalako na po tayo sa ating mensahe para po sa umaga ito mula po sa salita po ng Panginoon. Samahan po ninyo akong muli, mga kapatid, sa ating talata. Sinimulan po natin last Sunday. So ito po ay mula sa 1 Peter 1, verses 3 to 5. So 1 Peter 1, verses 3 to 5. Tayo po sa Tagalog. So pagkakataon po ito, pag-upo tayo na namin sa Panginoon. 1 Peter 1, verses 3 to 5. Okay, sandali po tayo muli para po sa pagbasa. Salita po ng Panginoon. Tagalog, sabi ko dito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di pupupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan. Ito po ang kapangyarihan. Pagkabasa ng salita. Ay Diyos, ang sandaling ito ay kalakasan po namin at pagpapala mula sa iyo. Kung naman, sa mensahe niya natin po dito sa amin, ay labat namin ito sa aming mga buhay. Masusunod na araw o linggo ay mas maging kapakita-kilala kami sa aming pagdinig po sa iyo. Maging masunugit kami sa iyo, Panginoon. Paano po namin panghawakan ang pag-asa ng dulot ng aming kaligtasan. At iyo po na hawakan ang bawat isa sa aming pong pakikinig ng inyong salita. Kami pong lingkod sa maghahatid. Patuloy po humingi ng tawad sa akin pong mga kasalanan. At gamitin niyo po lamang na tagapagsalita sa umaga ito. Itago po ninyo lamang o Diyos sa likod ng inyong pong kapanalan. Ikaw po lamang ay taas namin sa umaga ito. Sa pangalan ng iyong lang kasi. Amen. Amen. Ako po na po tayo lahat. Ating pong paksa muli, mga kapatid, ay tungkol sa pag-asa ng bagong kapanganakan. A new birth, new hope. Bagong kapanganakan, bagong pag-asa. So, tayo mo ngayon ay isa ng Kristiyano. At tayo ay may katiyakan na sa ating kaligtasan. So, hindi na po tayo nag-wave or nag-waver doon sa ating pag-asa sa buhay. Sapagkat si Kristo ang ating buhay na pag-asa. Ayan po ba? Ayan po, ang personal po natin pinangahawakan, hindi na po as a pool or as a body. Ano po? Kundi bawat isa po sa atin, ang ating buhay na pag-asa ay ang ating pong Panginoon. So, nasa sa ating po ang kapatid, ang ating pong dugo. So, dugo na and the first principle, the first thing na nakikita ko natin about this hope is ito ay in accordance to the mercy of God. So ito ay naayon sa masagalang habag ng ating Panginoon o dahil sa laki ng habag niya sa atin. So tayo po ay nagkaroon ng isang malimang buhay, na tinalitan na buhay, at buhay na walang
natin sa buhay na ito. At sabi mo dito, ito ay naaayon sa kasalan ng habag ng Diyos, the mercy of God. Hindi dahil sa habag ng Diyos, wala tayo sa kakaliwan natin ito. Hindi dahil sa habag ng Diyos, wala tayong kapayapaan sa ating mga puso. Kung hindi dahil sa habag ng Diyos, nananatili pa rin yung enmity o yung away sa pagitan natin at ng Diyos. Kung hindi dahil sa habag ng Diyos, we're still in our sins. Tayo nananatili pa rin sa ating mga kasalanan at nabubuhay pa rin sa kawalan ng katiyakan kapag dumating na ang araw ng ating kamatayan. Nandun pa rin tayo sa paniniwala, bahala ng Diyos sa akin. Nandun pa rin tayo sa paniniwala basta ako'y gagawa na lang ng mabuti, makasakali. So, hindi pa rin tayo 100% tiyak sa ating kaparaan ng atin. Kung hindi dahil sa habag ng Diyos, tayo ay may buhay na walang hanggan. Ito po ba? Diba? Kung hindi dahil sa habag ng Diyos, tayo ngayon ay, meron po tayong katiyakan sa darating na panahon. So, hindi lang po tayo nakatalaw sa kasalukuyan, kundi sa kinaharap. Kaya na-hope, diba? So, that is the future side na ating pananampalataya. Ano po? And, so that is the first point, and the greatness of God's mercy to save. So, ang laki ng habag ng Diyos o yung dakilang habag ng Diyos upang iligtas ang isang makasalanan tulad ko, to save such a sinner as I. Kagaya po ng paglalarawan ni Apostol Pablo sa kanyang sarili, ayon po sa unang Timoteo, sabi niya, sa pinakahamak sa lahat ng mga makasalanan. I am the foremost of all sinners. So, ganun din ang tingin natin sa ating sarili, di ba? Hindi na basta tayo isang makasalanan, kundi sabi nga, tayo ay mas mataas, sabi nga, taas sa pagiging makasalanan. Sabi nga dito, tayo po ay obtained. Yeah, it's the mercy of God. Okay? It's the mercy of God nag-draw sa atin ang pumuho dito. And the greatness of God's mercy to get us again, our born again. Tayo hindi pangarap muli. Ito po yung tinatawag natin dito, it's God's initiated act brings sinners out of death into life. So, mula sa kamatayan patungo sa buhay, hinango tayo ng Panginoon. Ang nagbigay ng buhay sa atin, hindi lamang sa ating physical, even sa ating spiritual, sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya, that is hope. Ito yung ating pag-asa. Ang pag-asang buhay sa ating Panginoon. Kaya, yaman tayo pinayamalang muli ayon sa kadakilaan ng habag ng Diyos, hindi tayo nabubuhay na walang pag-asa. Tayo nabubuhay sa pag-asa na hatid sa atin ng kaligtasan. Okay? And number 2, our hope in the Lord is the living one. Ang pag-asa natin sa bagong kapangalan, ito yung mismong buhay na si Kristo. Hindi po tayo nabubuhay naman in a way na kumbaga, nagigilay po tayo sa ating sarili. Sa sarili nating lakas. Sa sarili nating kakayanan. Kundi kay Kristo, minsan na namatay, ay nabuhay muli at buhay magpakailanman. Kaya pag-asa natin, hindi na muli mamamatay, mga kapatid. Kapag sa pagdagdag po natin o sa pagdamit po natin, hindi na bagay parang humihilan, nakakawala. Pero si Kristo ang buhay magpakailanman, ang ating buhay na pag-asa. Kaya hindi yung darating ng panahon muli, mawawala ang pag-asa ito sa atin. That's why the new birth gives us the reason for hope, and that is that we are saved. That we are saved. Tayo iligtas. Hindi natin pinagmamalaki ang ating kaligtasan labas sa grasa ng Diyos. Kaya lagi natin sinasabi, by the grace of God, sa biyaya po ng Panginoon, sa kagandahang loob ng ating Panginoon, ako ay nagligtas.
At ang kaligtasan ito'y hindi mawawala sa atin. Sapagkat hawak ng Diyos ang ating buhay. Diba? Security na tinatawag. Ano po? Eternal security. So it gives us the reason for hope, the assurance of salvation. That's why we should never doubt sa ating kaligtasan. Ano ho? Kung tayo man ay dumarating sa ating kahinaan, sa ating pananampalataya, o nalalamig tayo sa pananampalataya, hindi ibig sabihin na wala ang ating kaligtasan. Kung tunay ang ating kaligtasan. Otherwise, hindi mo talaga tayo tunay. Okay? And the new birth is secured in Christ sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Sinabi ko ng verse 4, binasa ko natin kanina, magmahal tayo, or sa verse 3, sabi ko dito, ito, tayo binigyan ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. So, muling pagkabuhay, ang pundasyon mo ng ating bagong buhay. Kung paano si Kristo ay muling nabuhay, tayo muling nabuhay. At hindi na muling mamamatay. Sapagkat si Kristo ay hindi na mamamatay. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Sabi ko na number 6, pagdalan po natin, paano tayo ay identify sa Panginoong Jesus. Ay minsan namatay, pero hindi tayo mamatay mo tayo sa ating mga kasalanan. At ngayon, si Kristo po ay muling nabuhay, tayo din ay nabuhay muling. Kasama ang ating Panginoon. Kaya sabi doon, we should go in the newness of life. Nalaman na tayo sa isang bagong buhay. Hindi basta buhay tayo, tumigil mo ang ating puso, ipapaksyon mo ang ating katawan, kundi bagong buhay. Trabaho, sa eskwela. Basta na, sabi na, ang word naman itong ito, o ang word naman itong sino ito, lagi lang si Jesus ang share. Ano? So, yun yung magiging, kumbaga, treatment sa atin ng tao. So, kaya kang may something itong tao ito. Diba? Sa atin, ito yung katotohanan na nais ko natin may bahagi sa tao. Ito yung kaliwanagan na kung saan ay inihayag sa atin ng Diyos na may bahagi po sa mga taong hanggang ngayon wala pa sa ating Panginoon. Kaya, sabi dyan, through the resurrection of Christ, pinagtagumpayan niya ang kasalanan at kamatayan. Kaya wala nang takot sa atin na gaya ng testimony. Kasi kung mabilisin, ramdam. So, sabihin, yung kamatayan, so hindi niya sa isang nakapangihilabot na bagay. Although, siyempre, sa kanilang pagbangon doon, yung takot, ating mga minamahal pagka may sapagkat alam na natin na ang dapat na natin sa kabilang buhay ay ating Panginoon. Kung alang Panginoong Jesus, ang magkikita natin. Diba? So we're not afraid of death or things associated with it. Sapagkat we're not secured in Christ. Natin. Kahit pa, maghahangad pa na ako, kailangan ko ng dagdagan ng ating mga vitamina sa ating katawan. Kailangan ko pang pag-usayan ang ating pagdiseta kasi matanda na ako. Hindi ganoon. Ang perspective na natin, sa pagtanda ko talaga tayo, pero ang buhay natin sa buhay na walang hanggan. Kalingat lang po natin sa darating na kalapot ay buhay na walang hanggan. Diba? Hindi tayo nakatuon lamang sa mga pagkakamundo. Kaya,
That is number two. Our hope in the Lord is the living one, Christ Himself. He is our living hope, and it is secured by His resurrection. Kaya walang ibang pag-asa ng buong mundo ang sangkatauhan kundi ang Panginoon lamang. Mapaligtas man o hindi ligtas, isa lamang ang kanilang pag-asa o ang ating pag-asa, ang ating Panginoon Jesus. Okay? Wala tayong pag-isisya sa tao, kundi ang Panginoon, kasi wala na ibang pag-asa eh. Hindi naman ang pag-asa ng tao maging baptist eh. O pag-asa ng maging tao ay maging born again siya. Kundi ang Panginoong Jesus. Wala siyang ibang pag-asa kundi ang Panginoong Jesus. Ito ang ating bahagi sa mga tao wala pa sa Panginoon. Okay? May na pag-asa, kaya buhay din natin ibabahagi sa mga tao. Dahil sa mga kalalabig sa atin. So, as we continue, brothers and sisters, tingnan po natin dito po sa ating passage in verse 4. So, basahin ko naman po dito po sa ESV. Sabi dito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you." So, tayo sa verse 4 na yun. Ano? So, sabi dito, to an inheritance. Dito sa Tagalog, magmamana ng kayamanan na hindi masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos para sa inyo. So again, ang sinulatan mo dito, mga Kristiyanong nag-aagaw buhay sa kanilang pananampalataya. Hindi naman po lahat, pwedeng nandun lang sa point na sila po ay threatened sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Kasi ito ay persecution. Ano po? Period of persecution. Ito naroon po ni Emperor Nero. At ito ay tumagal sa loob po ng 2 siglo. Hindi po kulang 2 siglo sa kasaysayan. Okay? So dito ho makikita natin yung kung gaano ho katindi yung banta sa buhay ng mga Kristiyano. Ang pagiging isang Kristiyano. Sabi ni Apostol Pedro sa panimula, sabi dito, tayo ay may buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay at magmamana tayo ng kayamanan hindi masisira. Or, dito po sa ating ESV, sabi dito, inheritance that is imperishable. Kaya yung ating pangatlo, sabi dito, our hope in your world is unto eternal inheritance. So, speaking of inheritance, madalas po natin nakapanood, nakikinig, ano po, especially sa mga pamilya na mayroon pong bayan na mamumuhay. Anak, wala akong ipamamana sa iyong lupa. Anak, wala akong ipamamana sa iyong sasakyan. Lalaki pwede. Anak, wala akong ipamamana sa iyong, sabi natin, isang paso na lupa. Ano? Pero kung pwede ko lang ipamana sa iyong, let's say, kagaya ko ng mga nakapanood po natin ng mga inspiring stories education. Kaya talagang gapang magulang sa pagpapaaral para makapagtapos ang mga anak. So, laging ganun po ang stories na nakikita po natin. So, naka-success o nakasucceed sa hanap buhay. Tapos, dahil doon sa paghahanap buhay na yun, nakapagpaaral sa mga anak, nakapagtapos. So, di po ba yung mga picture ng mga anak, tapos i-post yan. Ano, may tawag na diploma, o kaya nakapoga. So, that is kahit sa part ng isang magulang. Pagkat para sa kanya, wala man siyang kayamanan na may pamamana sa kanyang anak, ito yung kahit paano may pamamana niya sa kanyang anak. Di ba? Which is, totoo naman na may tutuwin po natin kayamanan. Edukasyon. Subalit, sabi ko dito, sa perspective ko natin bilang isang Kristiyano, hindi mo lang edukasyon ang maaaring natin maibigay sa kanila. Hindi lang mo ang pwede natin may pamana bilang isang Kristiyano magulang sa aking mga anak, ay ang karapatan mo nila na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Kundi, sabi ko dito,
We are purposed by God to teach them the hope of eternal inheritance. So, hindi lang mo ang obligasyon natin makapagtapos sila. At nasasabi natin, anak, yan ay aking ipamamana sa iyo. Kundi ituturo din natin sa kanila ang mana na ipinangako ng Diyos sa sino mang mananampalataya sa Kanya. Na itong manang ito ay hindi katulad ng ipamamana natin sa kanila. Hindi katulad ito ng anumang ari-arian o edukasyon na pwede natin maipamana sa kanila. Sapagkat ang katangian po na tinatawag natin mana na ito, sabi dito, first, it is imperishable. First, sabi dito, our eternal inheritance is imperishable. Hindi mo lahat ng pagtapos ng pag-aaral ay succeed sa buhay. Alam mo, hindi mo lahat na nakapagtapos ng pag-aaral ay na-enjoy nila yung kanilang pinag-aralan. For instance, may nabalitaan mo kung dati or balita mo dati. So, pumasa sa bar exam yata o sa isang board exam. Pero bago pa nila nalaman yung result, namatay siya. Okay? So, hindi na niya na-enjoy yung kanyang pinag-aralan or kumbaga na-harvest yung kanyang pinag-aralan. Namatay siya, namasakla pa, hindi pa niya nakilala ng Panginoon. Diba? So, yun yung sitwasyon dito mga kapatid na ano mo yung kaibahan itong tinatawag natin inheritance o kayamanan na mayroon po sa isang mananampalataya. Kaya pagka narinig natin ang salitang kayamanan, lumalaki ang mata natin bilang tao. Aman? Ano ba, nakabalita tayo, yun, may nag-ukay doon sa bundok. Nandun daw ang kayamanan, hindi niya masita. Kaya! So, gaba natin. Ano mo? Nakarinig tayo ng sabi mga, may kayamanan doon, o di punta agad. Ano po? Alam ko yung isang kwento tungkol sa yung alamat ng gimpong palayok. Alam mo doon. Yung sa pala, alamat ng mahal-hari. Kasi sa dulo lang ng mahal-hari, may gimpong palayok. So, nag-search yung bata, talagang pinilit niya na namin yung dulo ng mahal-hari. At sa wala naman siya nakita ang gimpong palayok. Diba? So, bilang isang tao, nandun yung ating excitement, nandun yung ating, it's a thrill, ano mo, sa atin na pag sinabing kayamanan. How much more? How much more yung sinabi mo dito na kayamanan hindi masisira? Anong klaseng kayamanan ito? Kasi lahat ng kayamanan sa lupa ay nasisira. Amen? Kahit itago natin yan sa vault, kahit isipin natin yan, sa tingin natin ay safe na lalagyan, still, mawawalan po yan ng pabuluhan. Masisira din po yan kalakunan. Okay? Ang salitang imperishable po, sa salitang Griego, it refers to what is not corruptible. So that is the word aparton. It refers to what is not corruptible, not liable to death, not subject to destruction, not subject to passing away, nor liable to decay. Sa nabubulok, sa nasisira. Okay? Yun po ang salitang imperishable. At ang sabi po ni Apostol Pedro, pagpapaalala niya sa mga inuusig na Kristiyano, yaman, sabi dito, ang kanilang mga ninuno. So kasi yung inheritance na ito is sa audience mo. Ano ho? Kasi mga Hudyo. Pero makinig po ang audience mo ni Apostle Peter. So meron pong background yung salitang inheritance sa kanila in the history. At ito yung inheritance ng lupa na ipinangako mo sa kanilang mga ninuno. Hindi po ba sa Old Testament? So, mula kay Jacob, yung kanyang dalawang anak. So each tribe, makakatanggap sila ng lupa. Allotted na portion ng lupa doon sa lumang pangako para sa kanila. So, which means na talagang
tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kanilang bayan. Diba? So, nandun yung katiyakan na ibibigay ng Panginoon o ipagkakaloob ng Panginoon kung ano yung kanyang pangako sa kanila. And that's, sabi nga, it's the same way din na mangyayari about naman doon sa tinatawag natin eternal inheritance. Kung paano ang inyong mga ninuno ay tumanggap ng lupa mula sa Diyos, gayon din sa inyo. At ang kayamanan ito hindi basta lupa lamang na kung pwede mawala, kundi ito ay hindi mawawala. Ito ay hindi masisira. Okay? That's why first it is imperishable. Sabi po ng Matthew chapter 6, ano po, verses 19 to 21. Huwag kayong mag-imbok ng kayamanan dito sa langit o sa lupa, ano? Huwag kayong mag-imbok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat meron ditong naninira. Meron ditong kalawang. Sabi doon, moth, rust, and number 3, merong magnanakaw. Ano tayo magtakalo mo? Saan tayo lumingon? Ano mo? Laging may magnanakaw kong nangyayari. Okay? Lagi mong may pang-umit. Ayaw na napapakinggan. Okay? Ano bang salita yan? Umit, ukit, nakaw, panay-panay mo yan. Pero dito na mo yan sa lupa. At ang mga bagay na nasa lupa, sabi dito, bukod sa mayroong pwede kumuha, ito ay masisira lamang. Meron pong insekto, sabi doon, moth. Meron pong kalawang. Diba? Ito pala sa stainless. Ano po? Sa halip, ang sabi mo ng Panginoon, mag-imbok tayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat sa langit, walang insekto, walang kalawang, at walang magnanakaw. Diba? Magkaroon tayo ng eternal perspective, mga kapatid, sa kung paano tayo mag-invest sa buhay na meron tayo ngayon bilang mga Kristiyano. Saan natin ilalaan ito? Okay? So do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break against it. For where your treasure is, there your heart will be also. Nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kaya, ano mga kayamanan ang iyong iniimpok ngayon? So, what treasures are you laying up right now? Anong kayamanan ito? At para saan mo ito? Sa Matthew chapter 6, do not lay up for yourselves. Diba? Kumbaga, ikaw ay nag-iimpok para sa ikapapakinabang naman ng iyong sarili. Sa halip, mag-impok ka ng kayamanan sa langit. So, in what way tayo makapag-iimpok sa langit? Sa bahagin yan. Huwag tayo mag-impok sa sarili. Isang Diyos ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, kaunawaan. So, magpagamit tayo sa Panginoon. Para doon sa iba, para sa mga tao, hindi mo pwede hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Kung tayo ay ligtas, mga kapatid, natano natin yan. Iba-iba mo tayo ng kaloob, nabuhan sa Diyos. Pwede tayo gamitin ng Panginoon to share. Ano mo? And kahit di ba kung tayo binigyan ng kaloob ng Panginoon sa bahagin yun, may iba pa kong kaloob sa atin na tayo gagamitin din niya para doon. Let's say, tayo ay pinagpapala financially. For example lang, maaaring yung ating kayamanan ay gamitin nyo ng Diyos, hindi mo para sa atin, kundi para din sa Kanya. Sa gawain. Di ba? Halit na halimbawa, nag-iipon ka, bibili ka ng lupa para sa iyong investment. For example lang, which is good naman. Ano po? Tama naman.
But how much more yung, ay kung tagang, ito ay ilan mo lang sa, sa mission. Bibigay ko ito sa mission. Gawain pag-mission, kasi mas maraming kaluluwa ang maliligtas kapag ang manggagawa ng Panginoon ay may budget, for example. Okay? Hindi mo ito ibig sa tao, tandaan mo natin. Ito ay sa Panginoon. Okay? Pagkaman, sabi nga, Pastor, ano kami, may ganyan. So, we're dealing with some issues sa amin, sa aming mga financial, basta sa financial. Sino mo ba nagpapala? Sino ba nagbibigay sa atin para makulan yan? Di ba ang Panginoon? And the purpose na alam po natin ngayon is para tayo mo ay magpagano sa Kanya. That's para magamit ka sa Kanya. So, ang bibigay sa atin. At hindi mo magbabalik sa atin. Amen po ba? Amen. Basta, sabi nga, magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Lord, hindi mo ako marunong magsalita. Pero ako mo ay iyong tinawag. Gawin mo sa iyong pag-ibig. Kapag-ipakinamang din. Di ba tayo busy dito? Pwede ko tayo gamitin na Diyos. So, what pressures are you living up right now? What pressures are fighting up in your spiritual pressures? Ano kaya yung mga naiibong ngayon sa akin? Especially, spiritual kaya, kayamanan. Puro kaya lamang. Maybe the thing that is not subject to perish. Sana itong mga bagay na ito ay lamang sa pagkasunod. At alam ko natin tayo mo ay super. Ano po yung tinawag ko? Wala. Ang mga pagpapala na hindi pa natin sabihin na bakit hindi mo nagpapala o sa natin ang mga bagay kung saan tayo maging katulad kung nasa alibugan na sa kayo o doon sa mana niya. Yahay. Inubos niya. Inubos niya sa mga walang kabuluhang bagay o sa mga walang kapararagang bagay ang kayamanan ng kanyang ginagawa. Hindi yan ang tutulong sa atin ang pagmatagal ng kaganahan. At po natin yan. Pagpipikon sa Diyos ang higit na magdudulot sa atin ng satisfaction. At pagkatulong mapitig natin, mararamdaman talaga natin, ay, ang Panginoon talaga ay hindi ako pinababayaan. Hindi talaga ako pinababayaan ng Panginoon. Provided niya ang lahat. Sa part natin, nagagampanan po natin. Pagpag-atin po tayo, mga kapatid. Amen? Amen. So, our eternal inheritance is undefiled. Sabi ko, ito ay hindi masisira, ito ay walang kapintasan. Ano po ibig sabihin ng walang kapintasan? It is God's things. Ito po ay sa salitang Angyanton, it is God's things that are unstained or unpolluted with evil. Ito'y kayamanan hindi mo nadudumihan, hindi mo nababahiran ng dumi. Sige natin mabuti ang mundo na tayo kung saan tayo narito. Sabi ko.
bilang isang tao, masyado natin sinisingil ang mundo sa pagsamantala ng mundo ito. Patuloy na sabi nga, unti-unti nasisira, unti-unti pinabubugalan ng iba't ibang sakit. Sabi ito, being infiltrated by viruses, katulad ngayon, puso-puso sa super flu. Bakit parang every year lagi may bago ano? Noon, COVID-19. Tapos ngayon, super flu. Ano kaya sa susunod? Super duper. Super duper flu. Diba? So, padagdag ng padagdag, itong mga viruses na ito, itong mga sakit na ito, bukod pa sa pollution, na hindi lang ang problema ng isang locality, problema din ang buong mundo. Di ba? Ang pollution sa tubig, ang pollution sa hangin. So, mas magiging worse sa pagtagal ng panahon. Samantalang, sa isip ng isang tao walang Panginoon sa buhay, ito na ang idea na lugar para sa kanya. Ito ay kayamanan para sa kanya. Kung mag-aatake mo dito ng Bible is, ano ang mapapala mo? Ano ang mapapala mo? Umangkin mo ang lahat sa mundo ito. Pero hindi mo alam saan pupunta ang iyong kaluluwa. Diba? What matters sa Diyos is yung iyong kaluluwa, hindi kung ano meron ka. Kahit lahat, pag mamay-ari mo ang isang bayan, o pag mamay-ari mo ang isang bansa, pero hindi mo alam ang iyong kaluluwa kung saan. What profit? Sabi nga, what does it profit? Ano ipapakinawa niya sa iyo? Okay? So, despite of toil and turmoil, we are being exhorted to hope for this inheritance. Because not only it is imperishable, it's also undefiled. Itong kayamanan ito na naghihintay sa mga anak ng Diyos, hindi mo katulad ng ating mundo na kung saan ay pwedeng pumasok ang anumang sakit o mga viruses o magkaroon ng polusyon o anumang mga karamdaman dala ng kasalanan. Ito yung tinatawag natin lugar na talagang perfectong lugar, mga kapatid. Itong kayamanan na naghihintay para sa atin. Sabi mo na Colossians 1:12, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. So the word light, in moral sense, it represents divine unity. Sapagkat tumatahan dito ang Diyos. Tumatahan dito ang Diyos na walang kasalanan, ang Diyos na banal. Kung kaya ang lugar na ito na ipinangako para sa mga anak niya ay walang kapintasan. Okay? Walang kapintasan, walang kasalanan. Wala nang paggalawang na mangyayari doon. Wala nang paglalangong na mangyayari doon. Sapagkat ang tumatahan dito ay Diyos na walang kapintasan. Siya ay Diyos na dalisay. Siya ay Diyos na banal. Akalan niyo yun. Samantalang inaasal natin bilang tao ay isang morally corrupt na planeta o ng mundo. Ano po? That's why it's undefiled. Kung pwedeng tayo ay maapektuhan seriously ng mga kaguluhan sa mundo, turmoil na nangyayari po sa mundo, pwedeng ituloy mo ang ating ikamatay. Diba? Kung sabi nga, masyadong severe yung ating yung persecution sa atin. Well, then, sabi dito, the inheritance that awaits sa bawat isa po sa atin is undefined. Hindi mo ito basta-basta. Hindi nasisira, walang kapintasan.
walang bahid ng kasalanan. Walang isang patak ng kasalanan. Kung paano nilinis tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ang kalinisan ginawa niya sa atin, sabi ng Isaias, ay katulad ng niebe. Sabi nga, washed as white as snow. Ito din ang katangian ng kayamanan na hinihintay sa atin. Kaya ang pag-asa mo natin ay hindi mo basta-basta. Ang pag-asa meron mo tayo ay walang kapintasan. Kaya, will you hope for another place that is still subject to defilement? Ito pa rin parang aasamin mong lugar, yung isang lugar na po pwede maging, sabi nga, subject to defilement. Magdudumi ka pa rin. Katulad ng isang nagkukunwari na tumanggap siya sa Panginoon. Pero ang laman ng kanyang puso ay nag-aakyat pa rin bumalik sa kanyang buhay. Wala na siya doon sa mundong yun. Ang mundo na ngayon ay mundo kasama ang Panginoon. Kaya bakit natin aasamin ang dati nating mundo? Bakit mag-ahagad pa rin po tayo na bumalik doon sa dating mundo? Alam natin kung gaano ito kasama at kung gaano ito pagod. Kung gaano na-polluted, ang isang theologian na rin ko ay cesspool. Ako isang cesspool. Kung ang nandun sa cesspool, hindi mo basta masulanan. Hindi mo basta mga maruruming elemento lamang. Ang duming na lumalabas po sa katawan ng tao. Doon po itinagawan ang mundo na pinagalingan po ng isang Kristo. Sabihin mo, dinagam ko na si Kristo. Pero sa kanilang kabilang yung puso, ang hangarin mo pa rin ay bumalik doon. Diba? Kaya mga kapatid, sabi siya, this is undefiled. There is no defilement of living. Ano doon, walang puwang ang kasalanan. Kaya, bilang tayo ay nabubuhay na may pag-asa sa Diyos, o sana kung tayo nabubuhay pa rin, sana pa rin natin itong bansa. Sana pa rin natin yung luming ito. At gusto pa rin natin nakikita pa rin sa atin itong luming ito. Patunayan natin tayo yung nilinis ng Diyos. Patunayan natin sa ating mga buhay. Kinagbuhan. Amen. Okay, next. Tuloy po natin sa verse 4, to an inheritance. Nakapokus na po tayo ngayon doon sa katangian. Doon tinatawag po natin inheritance. So, sabi po dito, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading. So, tatlo pong descriptions. Itong tinatawag natin eternal inheritance. So, first, we have tuloy muna natin, sabi yan, imperishable, and then undefiled, and number 3, unfading. So, pagkakalo, mababasa po natin dyan, hindi uupas. Hindi masisira. Walang kapintasan at di uupas. So, ano pong ibig sabihin kung hindi uupas? Ito. Siyempre, bilang sabi na, tayo, alam natin kung siya hindi uupas. Bakit ba bumubukas ang isang bagay? Bakit bumubukas? Pagka tayo kumain, sabi nga, sa dala ng ating kasalanan, lahat ito'y panandaliin lamang temporal. Hindi mo talaga sabihin na magtagal. Hindi mo sabihin to eternity.
Okay? So, yun po yung sabi dito, unfading. So, amaranton. So, ang amaranton po is isang salitang Griego na kung saan ito po ay ginagamit sa isang bulaklak. At ang bulaklak na ito ay hindi mo basta-basta namamatay. Okay? Pero kung kasing bulaklak po o halaman sa area po na yun, na hindi mo basta-basta namamatay. Kung long lasting po siya. At ito po yung binigyan ng pangalan na amaranton or amaranthus. At doon po kinuha yung salitang ginamit po sa salitang unfading. So, it suggests the fact that believers have an inheritance that will never lose its magnificence. Hindi mo pupupas ang kayamanan nito. Di ba ang kayamanan sa lupa, pagka pumupas, nawawala yung value o nadidiminish yung value. Tama. Ano pag pera, halimbawa, pag sinabi ng Bangko Sentral, hindi na yan pwedeng gamitin. Demonetize na yan. Bukod sa demonetize, sabi nga, hindi na siya po pwedeng ibili, ibayad. Hindi mo na siya mapapakinabangan totally. Umiiwan na lang siya. Dahil pupas na eh. May bago ng banknotes na ilalabas. So yun na yung dapat gamitin. So, kahit sabihin natin makinang at pinabagay parang bago sa ating paningin, ang magdidikta pa rin yan sa libutan. Sabi nga, ang mundong ito ay hindi mo magsasabing, yan ay for eternity yan. Sapagkat walang hanggan sa mundong ito. Everything sa mundong ito is subject. Change. Mawala. Umupas. But the treasure, the inheritance na naghihintay sa atin, sabi po dito ni Apostol Pedro, is unfading. Or will not fade away. Langit, sapagkat ito'y langit, ito'y tahanan ng Diyos. Alam po natin ang Panginoon, at ito'y tahanan, wala pong pagbabago. Even the magnificence, the glory, majesty, na kanyang tahanan, sa impyerno mo, there will be eternal torment, eternal anguish, eternal sorrow. Sa langit, walang hanggang kagalakan, walang hanggang tuwa sa presensya ng Panginoon. Doon natin tatamasahin ang pagpapalag. Hindi po sasabit, hindi naman sasabit sa isip natin sa lupa. Okay? In Luke chapter 12, verse 32, sabi dito, "Fear not, little flock, where is your Father's good pleasure to give you the kingdom?" It is the Father's good pleasure. Ito'y nasa kalooban o sa kaluluhan ng inyong Ama na ipagkaloob sa inyo ang kanyang kaharian. Sell your possessions and give to the needy. Provide yourself with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. Citizens of kingdom, listen. Ito pong ng Panginoon. Makinig kayo, mga mamamayan ng kaharian. Hindi kayo nabubuhay para sa mundong ito. At huwag kayong mabuhay para lamang sa mundong ito. Kaya sabi ng Panginoon, ipagbigay ninyo ang inyong mga ari-arian at ibigay sa mga nangangailangan. Ito na ibig ubusin natin. Wala na ito yung way na para sa ating ikabubuhay. In a practical way. But, pinapakilala mo ng Diyos kung sino po siya, bilang Diyos na nagpapakala. At bilang siya po ang maghahari sa akin ang naghihintay sa mga mamamayan po ng langit. Kaya sabi dito, provide yourself with money bags that do not grow old.
talibag na ito is ng belt na paglagyan po natin ng kayamanan ng lupa, kundi ng mga kayamanan ang langit na hindi pupupas. Kaya again, anong kayamanan ang ating iniimpok, mga kapatid, sa ating buhay ngayon? Sa tagal na natin na nakakilala sa Panginoon, ano ang kumbaga nag-occupy pa rin sa ating isip na i-invest natin sa mundo, sa buhay natin? Ano po? In Revelation 21, verse 27, nothing unclean will ever enter it. Nothing unclean. Nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. It's the perfect case. Inheritance. Diba? And we have the down payment, remember? But who is it? Ephesians 1:14, Holy Spirit. The guarantee of our inheritance. Nasa atin ang Santong Espiritu paunang bigay sa atin. Tayo tatanggap ng manang at ang manang ito ay ginagawan po dito sa ating talata. Hindi masisira, hindi kukupas, at walang maligtas. The perfect case. Mga kapatid, ang pag-asa natin ay huwag sanang kumbaga naka-ground, ano ko, sa mundong ito. Who is the anchor of our hope? Our Lord Jesus Christ. Gusto ko patuloy na nakapano ang ating pag-asa. Upang mula ulo hanggang paa, gumalabo tayo ayon sa kanya. Direksyon, ituturo niya sa atin, doon tayo patutungo. Hindi sa direksyon gusto natin. We may lose our privilege to serve. Ano po? Kapag ang kinibili mo natin ay gusto natin, hindi ang kalungkot ng Panginoon. Remember Jonah. Kahit kalaunan sumunod siya sa Panginoon. But he missed something dahil sa kanyang pagsuway na pumunta sa Nineveh para maghayag ng kanyang Diyos. And that is obedience and submission. Malaki ang pwedeng maging consequence sa atin. Hindi ko tayo magpapalilanin at susunod sa direktiba ng ating Panginoon. At ang panghawakan ng natin ay ang pag-asa katulad ng pinanghawakan ng mga tao walang pagkakilala sa mga. Kaya muli, mga kapatid, our eternal inheritance. Ito ang ating maging, kumbaga, tatanawin sa ating paglakad, sa ating pananampalataya. The place that is imperishable, undefiled, ay pinalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong salita, sa katotohanan may kayamanan na naghihintay. Kayamanan hindi nasisira, walang kapintasan at di pupupas para sa inyong pong mga iligtas. At ito ang patuloy namin tanawin upang patuloy kami magpatutuo ang pag-asa na meron kami sa iyo ay isang buhay na pag-asa. Kaya salamat Panginoon sa katotohanan ito. At sa limbong darating ay patuloy na magdingding ang katotohanan ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Diyos. Amen. Sa Diyos po ang